DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. WRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at... Ayon, abay, wala pa si Parin rin ano. At welcome po sa Balitang Kongreso. At alas 12:31 na ho. Ngayon ho'y araw ng Lunes at ika-4 sa buwan ng Agosto 2025. At ako po, si Felix Tambongco ang makakasama nyo. Inantabayanan po natin ang ating partner na si paring Renety Tiangco. At tayo ho'y mamaya magtatalakay ngayon sa ilang mga nagiging kaganapan. At kung tayo papalari nung mamaya ay makakasama ho natin yun hong kinatawan ng Lone District ng Bacolod. Pero mamaya pa ho yun, habang inaantabayan natin si paring Renety Tiangco, magandang tanghali muna sa lahat ng mga nakikinig. At shout out raw ay Annabel San Felipe Santos. At ganun din kay ano ba to? Si Boy Santos, magandang umaga rin. At happy listening. Ayun, kay Cabo Rex Pantaleon, sabi niya, good morning, tanghali na ngayon. O tama ka naman, at si kasamang Don Torbeles, magandang umaga rin daw. At bumabati siya sa atin ng magandang tanghalian. Ayun, si paring Edwin Moreno, si kasamang Jimmy Mahusay, magandang tanghali rin. At siyempre, abay tayo ay tatanggap ng mga balita, mga kababayan ko, maya-maya abang inaantabayanan ang pagpasok ni paring Renety Tiangco. Ayun, Melvin, may balita yata si paring Edwin Moreno. O i-prepare mo at pag-uusapan natin o ipasok natin yung balita bago yung anong tawag natin dito, bago yung pagtalakay natin ng bago tayo pumalaot sa pagtalakay ng ating mga issue. Yun, PNP Chief General Torre, abay personal na inabot sa mga biktima ng bagyo
ang ayuda sa lalawigan o sa isla ng Mindoro. Haring Edwin, magandang tanghali sa iyo. 1,000 biktima ng nakalipas na Bagyo Crising, Dante at Imok ang personal na inabutan ng mga food packs o ayuda ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa Occidental Mindoro. Personal na isinagawa ng PNP Chief Augusto Atres araw ng Linggo ang PNP Relief Operation sa Provincial Evacuation Center, Capitol Compound, Barangay Payumpon, Mamburao. Dito pinamalas ng ama ng pambansang pulisya ang malasakit sa rehiyon na hinagupit ng bagyo sa Mimaropa. Nakatanggap ng tulong ang mga apektadong sibilyan bilang bahagi umano ng patuloy na makataong pagtugon ng PNP. Ayon kay Torre, nanatiling matatag ang PNP sa pangako nitong paglingkuran ang mga komunidad sa panahon ng sakuna. Ako si Edwin Moreno sa TWRB 103.9 News FM. Ikaw ang... Ayun, maraming salamat kay kasamang Edwin Moreno. Abay, anong tawag doon? Namigay na pala si General Torre, ha? Abay, malaking bagay ho yan para sa ating mga kababayan at congratulations kay General Torre. Oh. Anyway, antabayan mo si paring related Chanko at medyo inaayos lang yung kanyang linya ng komunikasyon kanina at baka okay na. Ayun, kanina ho mga kababayan ko ay yun hong ating Pangulo ay magtutungo kasi ito dyan sa bahagi ng Brunei. At actually, yun ho ay kasama niya yung economic advisor at direktang i-guide niya o sasamahan niya yung mga economic advisor para magikayat po ng mga foreign investor at the same time para reaffirm yun ho matagal ng pagkakaunawaan ng Pilipinas at ng naturang bansa. Kaugnay ho sa bagay na yan, yun hong ating Pangulo ay nagbigay ho, nag-deliver ng kanyang, anong tawag nun? Yung kanyang speech bago siya umalis. Meron hong ibinigay speech yung Pangulo, yung departure speech. At siyempre, ito ho'y binibigyan niya rin ng paalala, tagubilin, yun hong mga membro ng gabinete. At narito yung ilang bahagi ng departure speech ni Pangulong BBM sa kagandang loob ng RTBM Malacanang. Narito po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Good morning. Thank you, Chief Luke, for your introduction. Please sit down. The members of the Cabinet, both of those who are staying and those who are accompanying us. Malaki-laki ang delegation natin ng mga Cabinet Secretary ngayon. First Lady Luis Araneta Marcos, Pasay City Representative Antonino Calixto, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Banor, and the other major service commanders, PNP Chief Nick Torre, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, who is also accompanying us today, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. It is with high expectations and much anticipation that I leave for New Delhi upon the very gracious invitation of PM Narendra Modi. India has been a long valued friend of the Philippines. Filipinos and Indians have had mutually beneficial interactions since pre-colonial times. Throughout our history, Philippine culture has been deeply enriched by our exchanges with the Indian civilization, which have long influenced our language, our literature, customs, and even our folklore. For instance, the term Maharlika
which is an ancient Tagalog society, which in ancient Tagalog society was referred to as a class of freemen who were obligated to serve the datu in battle, is actually derived from Sanskrit, one of the ancient languages of the Indian subcontinent. These early contacts between Filipinos and Indians, which were sustained and amplified by the communities, the commonalities in our values, in our cultures, have translated into a very long-standing, strong friendship between our countries and our people. This visit to India will cap a year-long commemoration of the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Our bilateral relations have seen a measured and stable development that is both comprehensive in scope and multifaceted in nature. Our cooperation is manifested through our diplomatic engagements, strong societal and cultural bonds, robust commercial ties, and increasing institutional linkages and exchanges across different sectors, both in the public commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. I traveled to India knowing that our commonalities will lead us to a deeper, broader, more meaningful bilateral cooperation, both in the immediate future and by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. In the lead up to this visit, we have already announced our grant of visa-free privileges for Indian travelers, which we expect will boost our tourism-related industries and further bring mutual understanding and mutual benefits. I have with me several cabinet secretaries who will make certain that the vision of a close strategic relationship with India will turn into a reality as soon as possible as we make our commitments at the highest levels of government and of business. There are already Indian multinational companies that are operating in the Philippines in IT, BPM, pharmaceuticals, telecommunication industries, and many, many more other sectors. I will personally lead a business delegation to New Delhi and Bengaluru to meet with the captains of their industries, especially in the IT sector, to explore potential investment opportunities for both sides. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. It is incumbent upon us, now more than ever, to maximize the opportunities in trade and investment with the world's fourth largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Thank you. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. So, ayun ho yung ilang bahagi ng ilang bahagi po yun ng departure speech ng ating Pangulo dahil pagtutungo nga siya sa New Delhi, India. Abay, pinakamalaking delegasyon pala ito dun sa pag-alis ng Pangulo. Hindi katulad ng pumunta sa US, halos ilan lang sila tapos tahimik pa yung pag-alis. Hindi masyadong pinag-usapan bago umalis. Pero ito, marami-rami yung delegasyon na kasama, pati yung kanya mga economic advisor. Kasi nga, ang target nila ay makahakot ng malaking investment lalong-lalo na sa IT industry. Pero binanggit ng Pangulo na sa ngayon, marami na hong investment yung India dito sa Pilipinas. Kasi ang isa rin sa pangunahing dahilan bakit gusto niyang puntahan yung India, una, ito yung isa sa itinuturing na largest continent's largest democracy. At ang Pilipinas, ayon sa Pangulo, isa sa pinakamatagalan nagtataguyod ng demokrasya sa Asia. Oo. At siyempre, ang purpose din yan, yung preservation ng, anong tawag nito? Preservation ng rules-based. At ganoon din yung shared interest sa Indo-Pacific region. Oo, yun kasi pagdating sa shared interest, hindi may iwasan na pag-usapan yung mga pandaigdigang kasunduan o international na kasunduan katulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea.
At saka yun yung sitwasyon ng Pilipinas, batayo doon sa mga nangyayari ngayon na katulad niyan, yung bansang China, halimbawa, hindi nila kinikilala yung International Tribunal, yung desisyon na kilalanin yung bahagi ng karagatan na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nung nakaraang araw, ultimong baba, malapit na malapit sa Cagayan. Abay, umikot to yung isang barko ng China na inikutan din ng sasakyang pangipapawid ng Pilipinas. Oo. Ito, at inaasahan na pagsadalo ro ng Pangulo, ay magkaroon ng more meaningful bilateral relation. Dapat lang naman kasi, noon pa ini-establish ng Pangulo, yun yung tinatawag niya na, na kahit nung panahon ng kampanya noong 2019, naalala ko lang, isa na ho ito sa sa gusto mo yan, 2016, 2019 naman. 2016 ito, isa sa sinasabi niya yung pagpapalakas ng bilateral relation at pakikipag-ungnayan po sa iba't ibang mga bansa. Isa ho yan dun sa, sa pangunahing target. So ito ngayon ay isa rin sa daladalang agenda ng Pangulo sa pagtungo niya sa bahagi ng India. Oo, at siyempre, magkaroon din ng pag-uusap kaugnay dun sa Charting Plan of Cooperation hinggil sa usapin ng trade, IT, agriculture, tourism, at iba pang larangan na po pwedeng makatulong na magpapalakas ho ng negosyo at turismo dito sa ating bansa. Kaugnay ho niyo sa mga bagay na yan, mag-grant daw ang Pilipinas ng visa-free privileges para sa ibayong paglakas ng turismo dito sa bansa. Visa-free privileges, ibig sabihin, kung magagaling ka ng India at pupunta ka rito bilang turista, hindi mo na kailangan mag-visa. Parang ganun ang pagkakaintindi ko ron. At siyempre, ilang mga privileges na po pwede kasi katulad ng tinukoy kanina yung mga Indian multinational narito na sa Pilipinas at nagninegosyo na sa larangan ng IT at saka telecommunication, mas malaki. Food and beverages yata meron din. Malaking bagay yan. At ang isa sa pangunahing target ng Pangulo ay yung makamit niya, yung tinatawag na parang captain of industries. Ibig sabihin, yung pinaka-big time na ito ng mga industriya. At lalong-lalo na po yung industriya ng information technology. Alam niyo naman ngayon, IT na. Tapos, ang IT na, yung, anong tawag ron, Melvin? Yung sa ginagawang ka ng mga kamukha mo, anong tawag ron? Ngayon na kasi ang uso ngayon. Ang akala mo, kamukha mo, ikaw yung nagsasalita, mapapansin mo na lang, hindi pala ikaw yun. At syempre, sabi ko nga, umaasa ang Pangulo na sa kanilang pagdalaw sa bansang India ay makapag-uwi sila ng malaking puhunan o yung pledge mula po sa bansang India na kanilang pupuntahan ngayon. Katulad, nung manggaling siya ng US, marami-rami rin yung investment na uwi niya. Nasa 300 yata. $300 million investment. So, malaking bagay yun. Anyway, at teka, at mayroon pang ibang mga report na pumasok. Ayun. Teka, papasok-pasok lamang na balita mula po dyan sa, sa labas ng impilan. Suportado raw. Francisco, suportado ang desisyon ng Korte Suprema sa Duterte impeachment case. Pero binatikos ito ng Kamara, ang Kamara sa malubhang pag-abuso sa kapangyarihan. Ito yung detalye ng balita, mga kababayan ko, matinding suporta ang ipinahayag ng batikang constitutional litigator na si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ang petitioner sa makasaysayang kasong Francisco B. versus House of Representatives para sa 13-0 na desisyon ng Korte Suprema na nagpapahinto
sa impeachment trial sa Senado laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ayon kay Francisco, ang desisyon sa kasong Duterte versus House of Representatives GR number 278353 ay matibay sa batas at alinsunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Francisco, wala umanong pagsalungat sa pagitan ng dalawang desisyon. Tumugon lamang ang Korte Suprema sa isang bagong sitwasyong hayagang lumalabag sa konstitusyon at hindi kumikilala sa desisyong Francisco. Ito yung naging pahayag po ni Francisco. Abay, medyo kasi sa totoo lang may katwiran siguro doon si Attorney Francisco, no? Attorney Ernesto Francisco, kaugnay sa bagay na yan. At kaugnay ho niya, tinukoy rin ng abogado ang tinawag niyang sinasadyang pag-iwas sa itinakdang 1 taong palugit sa pagsisimula ng impeachment proceeding. Ayon kay Francisco, 3 naunang reklamo na inihain ng mga ordinaryong mamamayan noong December 2024 ang hindi inaksyonan ng Kamara o hindi inaksyonan pero tinanggap. At sa halip ay hinintay pa ang huling araw ng sesyon noong February 2025 upang formal na ihain ang ika-4 na reklamo na suportado ng higpit 1/4 o ibig sabihin 1/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Giit pa ni Francisco, bukod sa nilabag nito ang karapatan ng mga orihinal na nagreklamo, winasak rin ito ang due process at ipinagkanulo ang tiwala ng publiko ang liderato ng Kamara, kabilang ang Secretary General at ang Speaker ay kumilos ng may masamang layunin. Ito umano ay isang malinaw na malubhang pag-abuso sa kapangyarihan at ayon sa ating konstitusyon, may kapangyarihan at tungkulin ang Korte Suprema na iwasto ang mga ganitong paglabag. Ayon pa ho kay Attorney Francisco, sinabi pa nito na hindi maaaring umiral sa kasong ito ang Doctrine of Operative Fact na maaaring magbigay ng proteksyon sa Kamara kung kumilos ito ng may mabuting layunin. Ang hayagang suporta ni Francisco sa desisyon ng Korte Suprema ay kasabay ng umiinit na talakayan sa hanay ng mga legal na eksperto at tagamasid ng politika tungkol sa saklaw ng kapangyarihan ng judikatura sa mga impeachment proceedings na tradisyonal na itunuturing na eksklusibong nasasakupan ng Senado. Hindi rin ito krisis sa konstitusyon, kundi isa itong pagwawasto ng konstitusyon ayon pa kay Francisco. Alam nyo, mga kababayan ko, nakakagulat o ring bagay na are. Kasi nga naman, kung titingnan nyo at kahit nga yung ilang mga kongresista ngayon, ang pananaw, hindi man pero magkakaiba yung pananaw, kaugnay po doon sa ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Francisco Jr., doon po sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibigay ang kanyang panig, kaugnay po doon sa naturang impeachment. Kasi pag ating alagatain, mga kababayan ko, kita mo naman talaga meron ng proseso kita mo talaga merong proseso. Bakit nga ho kanyo? Paano ba naman? Isipin mo nga na ang tagal-tagal ng ipinail, hindi tinalakay. Tapos inintay pang dumamit. Nung huling araw pa ng session pala, biglang inilitaw yung ika-4 na impeachment. Hindi yung pinabanggit natin palagi kapag tinalakay natin yung impeachment na hindi na dumaan sa mga prosesong dinaanan ng mga nauna. Kasi yung mga nauna papasok sa komite, House Committee on Justice. Tapos, ang gagawin ng Justice Committee, maghihiring muna. Maghihiring for the determination of sufficiency in form and substance. So, ganun ang nangyayari noon Pagkatapos niyan, aabot sa punto na kapag na determine na yun,
tsaka siya papasok sa impeachment proceedings. Hindi ho dumaan lahat yun sa ganun eh. Kundi ang nangyari, nilagdaan o inendorso ng one-third na kasapi ng House of Representatives o mahigit pa. Yun ang impeachment. Kaya ang sinasabi noon ng mga kongresista ng 19th Congress, impeach na ang Vice Presidente sa House of Representatives. Pero, meron na naman. Bakit kanyo? Sinasabi nila impeach na. Tapos, nag-decide yung Senado na ibalik sa Kongreso yung article of impeachment. Bakit tinanggap? Bakit tinanggap? Yun ang isang punto ron. Siyempre, Melvin, paki-assist mo si Paring Rin, hindi raw siya makapasok. Paki-assist mo. At hindi raw siya makapasok. Medyo ano kayang nangyari. So yun o ilang pahayag nitong si Attorney Ernesto Francisco Jr. Kaugnay po doon sa impeachment complaint na kinakaharap po ng Vice Presidente at sa naging desisyon ng Korte Suprema sa naturan pong impeachment complaint. So, pumapabor siya dun sa naging desisyon ng Supreme Court. Kasi, ang punto kasi rito, bagamat sabi na mayroong, ito lagi yung naririnig yung binabanggit na mayroon namang, anong tawag dito, co-equal body. Oo, bakit pinakialaman daw ng Kongreso yung Congressman Albi Benitez at ganun din kay paring Rene T. Chanco. Pero teka muna, bagong lahat parang malaman ng mga kababayan natin kung ano yung istasyon na kanilang pinapakinggan, ay pakilala muna tayo ng ating himpilan habang inaantabayan na natin yung ating mga kasamahan. Oo. At ang oras ko natin ay ganap ng 1:00 ng hapon. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Kasama sina Rene Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso, kasama sina Rene Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.
DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayon, abay 3 minuto makalipas ang ganap na ikasi ng hapon. Welcome back po sa Balitang Kongreso. Ako po si Felix Tambongko, tama-tama. Nasa kabilang linya po ang ating kasamang Rene Tiangco. Paring Rene, magandang tanghalian sa iyo. Yes, magandang tanghalian din. Good afternoon. Paring Felix, at inasa natin magkakaroon ng isang magandang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap dito sa ating panauhin na pare. Ayun, at kanina, paring Rene, bago ka pumasok, ay meron tayong ilang tinalakay. Una, yung pag-alis ng Pangulo papuntang India sa New Delhi particular, at pinakita natin kanina yun, at yung isang pahayag ni Attorney Ernesto Francisco Jr. na pumapabor siya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa tingin mo, pre, anong damdamin? Kasi hati yung ibang congressman may kanya-kanyang opinion Well, sa tingin ko, dapat maging faithful ba tawag doon? Maging tapat sa kanilang damdamin at isipan yung mga solons, di ba? At maiwasan muna yung tawag na political, ang tawag doon. Isipin yung isang political. On the merits, yung dapat i-consider ito. Kasi kung magkakaganon na magkaroon political na implikasyon ito, sabagay di maiwasan yun. Kaya lang, at this point in time, isipin natin yung talagang gusto natin mangyari. Katulad din, parang isang congressman ng Maynila, ang gusto yata, mag-file ng impeachment laban naman sa mga maestrado. Parang naulinin ko, hindi ako sure kung congressman ng Maynila yung nagsalita na yun na pagka ganun, papailan nila yung maestrado kasi impeachable officer din yung mga yun Pero sana hindi na umabot sa punto na ganun. So kasi, yun yan, magiging masyado ng komplikado na, At lalawak yung, anong tawag dito, political, na ito. Pero pagka may estado pinag-usapan, hindi dapat sangkot sa isyong political, di ba? Ayun na nga ang isa. Ayun ang sana hindi na palawigin pa yung ganun. Kaya lang, tanggapin nila na maghintay ng 1 taon. Kasi malapit na rin naman 1 taon Matapos na Kasi dapat isa lang. Kasi naalala mo nung nakaraan, may mga in-impeach na nung nakakaraan. Tayo naman, ilang impeachment na inabot natin sa Congress. May mga impeachment nung nakaraan na may nag-file pero hindi tinanggap Dahil meron ng nauna. Kasi dapat isa lang dapat isa lang. Dapat, nung tinatakan mo yung isa,
binilang mo na yon. E tingnan mo ngayon, anong ginawa ng Korte Suprema, nagbilang siya. Binilang niya 4. O kung sasabihin sa konstitusyon, isa lang, talagang doon papasok yung sinasabi na unconstitutional. So, technical. Meron naman ilang paliwanag na hindi naman umaabot sa Senado. Ayun na nga. Siyempre, ang punto natin ito, umpisa pa lang. Dapat yun na yung ginawa nung lalo na, Secretary General ang tumatanggap. Sinabi ni Secretary, teka muna. At may isa ng impeachment. At tanungin muna namin yung mga legal luminaries natin para alamin natin kung pwede pang tanggapin yan. Di ba? Hindi, basta lang tinanggap. Pagdating doon, tinanggap. Kahit yun yung Makabayan Black noon, ang dami-dami nung nag-file ng impeachment, tinanggap din. At yung pang mismong SecGen ang umarap. Naalala mo yun? Kasi doon pa lang medyo ang atin lang siguro, kung may mga darating pang impeachment, hindi na umabot sa punto na ganyan. Kasi katulad nga. Felix. Nasa linya na raw si Congressman Albi Benitez. Sige, try mo, Melvin. Pasok na natin si Congressman. Sa dalawahan. Ayun, nandiyan na pala si Congressman. Importante rin kasi yan. Pasimulan natin yung ating kwentuhan. Oo. Napaka-importante rin kasi paring rin na makakwentuhan natin dahil una nga, si Congressman Albi, alam mo naman kung gano'ng kahalaga yung committee hawak niya dati. Nung isang naalala ko nang makasama niya ako nang pumunta ng Marawi, nasa committee na housing siya noon Nakasama ko noon. Matagal na, naalala ko pa. Sa Marawi yun para i-monitor yung Marawi Rehabilitation. Pero ngayon, ang isa sa nakakagulat sapagkat si Congressman Albi Benitez hindi tumindig sa panig ng mayorya, hindi rin tumindig sa minority. Pasok na natin si Congressman. Oo. Pasok na natin. Inaayos lang ni Melvin yung kanyang camera. Oo. At para tayo magkaigihan ng kwentuhan. Kasi parang wala siya sa minority ngayon Nasa siya, nag-independent. Independent yung kanyang position ngayon. At medyo makiusap tayo kay Congressman Kong, baka pwedeng pahiga po ng cellphone natin o ng camera para mapit sa screen. Maliit yung screen ni Congressman Ayun, magpapanawa na. Ayan, tama-tama. Oo. Okay na. At Congressman, magandang hapon po. Welcome po sa Balitang Kongreso. Ako po si Felix Tambongkot, kasama natin si paring Rene Tiangco. Kung yung sounds ni Kong. Tayo po ay live sa DWRB 103.9 FM at sa Facebook page po ng The Observer News at saka sa DWRB. Magandang tanghali po. Ayan, mas maganda yata ito. Inalis ko lang yung camera. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kamusta? Medyo sabi ko nga. Matasama ba tayo dun sa Marawi nung pinuntahan natin yung problema doon? Ayun nga, naalala ko pa yun at sabi ko yung Marawi Rehabilitation, kayo yung chairman ng committee nung panahon na yun Tama po, chairman ako ng Committee on Housing at pumunta pa tayo dun sa Zamboanga kung naalala nyo, Binisita ko yung housing project ng NHA doon kung saan tumawid kami ng tulay at bumagsak. Sumali sa majority, hindi rin ako sumali sa minority, bali independent. So, parang purgatory. Wala sa langit, wala rin sa impyerno. Nasa kalagitnaan. Pero sana naman hindi mapagkaitan yung inyong distrito. Alam niyo naman medyo may politika sa loob Anyway, sabi nga nila, ang tinayuan ko po yung panindigan ko na dapat gawin ng mga tama. So, based dun sa mga reaction at sa mga nakakausap ko sa distrito, mukhang sang-ayon naman sila sa ating posisyon. So, malaking bagay po yun. Opo, at
alam nyo, bibihira yung malakas ang loob na tumindig ng ganyan. Eh kasi nung nakakaraan, parang naalala ko si Congressman Edsel Lagman, nag-iisa sa sa minorya, pero okay lang sa kanya yun. Tama po yun. No, pero meron po tayong tinatayong paniwala na mas makakabuti at saka mas magiging maayos ang takbo ng administrasyon kung meron po tayong mga pagbabago, lalo na sa mga nangyari no 19 Congress. Kaya po tayo nag-decide na maging independent para at least mapatuloy yung mga paniwala na dapat gawin ng ating administrasyon at ating mga Kongreso. At least, congratulations po dahil at least naninindigan kayo doon sa inyong paniniwala. At kung isang bagay pa kasi naging mainit na usapin ngayon, itong mga nakaraang bagyo at habagat, medyo nakakalungkot sa panig ng ilan nating mga kababayan. Siyempre, lalo na yung mga taxpayer, yung isipid 1 billion mahigit ang pondo araw-araw para sa flood control. Pero puro lubog yung mga lugar eh. So, may panawagan ho kayo na magbitiw yung namumuno sa Department of Public Works and Highways. Well, hindi na po tayo lalayo. No? Nung SONA, binanggit na po ng ating Pangulo na may palpak, may mga proyekto na hindi maayos ang pagkagawa. No? Nagbanggit siya ng ibang halimbawa at nanawagan siya na magkaroon ng audit and investigation sa lahat ng mga flood control projects mula noong 2022. So ibig sabihin, i-review niya lahat. So ako naman, no, kung may ganun na investigation na nangyayari, kailangan po dapat maging impartial. Paano magiging impartial kung yung mga nakaupo na may command responsibility ang mag-iimbestiga or part ng investigation sa ating hinahanap na datos. So, nanawagan po ako na kung pwede mag-leave of absence. Ganoon naman talaga, di ba? You have a head of an agency na is being investigated para maging impartial. Talagang magkaroon ng magandang investigasyon na walang yung hindi maayos, hindi magagawan ng matatago yung mga ibang papeles o mga ibang dokumento, mag-leave of absence muna. Hindi ko naman sinasabi na kasali siya or kasangkot siya sa mga ganon, pero para magkaroon ng credibility yung investigation, mag-leave of absence muna at pag napatunayan na hindi siya sangkot at talagang may mga iba talaga ang gumawa ng mga irregularities and anomaly, then kasuhan yun, balik na lang siya ulit. No? Pero mahirap kasi pag nagiging impartial investigation kung yung mga suspect, nandyan sa investigation. Well, sa bagay, mahirap yun. Diba? Kukuha ka ng testigo galing sa DPWH, tapos mga boss nila yung iniimbestigahan eh. Paano nga harap yun? Makukutosan ng boss yun. Siyempre. Kaya nga, parang ako, ang kilala ko naman si Secretary Bunoan, ilang beses kami nag-usap, ilang beses kami nagkita. So ito naman walang personalan, but I think para maging fair and credible yung investigation, yun nga, file ako ng resolution kung pwede siya mag leave of absence. At paring Rene, baka meron kang gustong idagdag kay Congressman kasi may tatanong pa rin ako iba mamaya. Kaya pakitanong lang, baka hindi ako natin yung bottom line nila sa investigation to at talaga gusto silang matuklasan dito. Ano po yun? Pakiulit? Paring Rene, paulit daw. Naririnig ka ni Congressman naman. Sige, tuloy lang. Yun daw pong bottom line ng gagawing investigasyon. Pinaka-bottom line, ano ang gusto nilang matukoy, matuklasan dito at later on, ito ba'y, well of course, kapag iniimbestigahan sa Kongreso, in aid of legislation di ba? Ano ang pinaka-objective nila rito na matuklasan? Well,
may oversight function ng Congress at katulad na sinabi ng presidente natin na yung tulay kakatayo lang biglang bumagsak. Tapos yung mga in-aid of legislation, yung congressional inquiry. Karanasan mo, halos ganito rin yung tinatakbo noon, ano? O mas malala itong sitwasyon na to? Oo, tama ka dun. Kasi nga, ang problema rito yung implementation ng flood control programs or projects, kung halimbawa, ilang porsyento ba ang na-accomplish? Like for example, in Manila lamang, yung Espanya, sikat lagi yan. Pagka mga pagbaha, di ba? Yung Espanya at yung nearby roads. Taga Manila ko kasi kabisado ko laging nilulubog yan before. Pero na-remedyo naman later on. Pero hanggang ngayon parang ganun pa rin ang problema. Pagbaha pa rin. Well, siguro kailangan lang na medyo maging strict sa execution ng mga proyekto kasi malinaw naman dyan Pag hindi naka-deliver on time, may penalty. Pag hindi nasunod ang standards ng materials at saka paggagawa, may penalty. So nagtataka ako bakit parang maluwag ang ahensya sa pagdating sa pag-penalize ng mga ibang contractors o mga ibang project na ginagawa na ating gobyerno. Isa pa kung pagdating sa qualification kung meron ng kaso o kaya meron ng record yung contractor, bakit yun at yun pa rin ang kinukuha ng contractor? Katulad nung binanggit nyo kanina. Nakakagulat Anong dahilan? Bakit kinakailangan kuhanin mo? Ang dami naman nakikipag-bid. Ang daming contractor na credible. Tapos pipiliin pa may record. Yun nga mga tanong kung dapat masagot. No? Dahil nagiging depende yung ating investigation dito sa impartiality ng ang report na ilalabas. Parire. Yes, so nabanggit mo yung contractor, paring Felix, alam niyo, once yung pamilya ko yung contractor din no? Yung pinapa-attend nung araw, napansin ko lang, pero talaga sila mga contractor, bibidig pa rin sila. Kumbaga, 3 o 5, papalit-palit lang sila ng contractor. Pero yun yung ang isang government agency, dahil siguro, credible sila, okay yun. As tingin nyo, nangyayari pa kaya ito ngayon? Yung ganong kalakaran? Na may pinilang na kontratista? Well, yun yung pwede natin itanong sa agency. Ilan ang mga proyekto ngayon na nakabinbin, na hindi natapos o naiwanan na ng contractor para magkaroon ng transparency. Kasi anong nangyayari dyan? Pag nadidelay yung mga project dahil sa kapalpakan ng contractor, hihingi lang ng extension, tapos bibigyan, tapos aayusin, and so forth. No? So, isa siguro na dapat tingnan din ng Kongreso, no, let's say for oversight function, yung mga project na nakabinbin na hindi natatapos at hanapan ng solusyon, diba? Habulin din ng mga contractor, bakit siya nagbid, ba't niya kinuha pagkatapos hindi niya tatapusin. Isang pinakalundo pala nitong mangyayaring investigasyon na to, talagang mag-a-amend rin ng batas, kasi katulad nun, questionable, bakit may mga kaso nga patuloy pang kinukuha. Baka nga kailangan i-amend kasi kahit sabihin na mayroong bid and award committee, paano kung mga kaibigan pala yung mga nag-a-award? Well, yun yung isa natin titingnan, no? Kasi kung titingnan mo yung mga kontrata na pinipirma ng kontratista, halos lahat ng provisions regarding timely execution, complying with the design and standards of the contract, nakastipulate naman po lahat doon. So, ang tanong lang, bakit hindi ini-exercise itong mga provisions na to pag dumating na palpak yung kontratista? Parire. Nadidelay yata kay paring rin yung signal Anyway, siguro kung ano man yung kahinanatang mga investigasyon na to, at kung mayroon pa kayong mga ibang pinunulukala, ay liligaligin namin kayo palagi. Anyway, meron nung isang bagay ngayon na mainit rin,
yung sinasabing magiging transparent, yung mga budget deliberation, lalong-lalo na sa mga darating. At tila nagkakaroon ng mga panukala na mas palakasin pa ito, naging ipakita sa publiko, lahat ng mga mangyayaring mga pagdinig sa budget. Pero maalala ko lang, tila nung nakaraan, meron nung alokasyon ng budget sa distrito nyo na parang umiral yung pinakakapangyarihang komite. Nawala yata. Ng DPWH na ito ang kailangan po natin kasi napapansin po natin sa buong mundo tumataas na ang water level. So maraming ngayon ang dahilan ng pagbaha hindi lang dahil sa ulan o hindi lang tubig na nanggagaling sa ulan kundi pati yung tubig na nanggagaling sa dagat. So ang proposal po namin is kailangan mag-adjust ang mga flood controls, no? Hindi lang yung repropping, hindi lang yung mga traditional na ginagawa ngayon sa flood control, but mga tinatawag kong floodgates, no? Kailangan magkaroon ng parang parang sa ibang bansa, sa Netherlands, may mga floodgates sila para yung tubig dagat ay hindi papasok sa ating syudad, sa ating city, at mapipigilan sila doon para hindi mag-cost o mag-contribute sa ating mga pagbaha. So yun po yung pinapose natin at napasok naman only to find out pagkatapos ng BICAM biglang nawala. So nagtataka ako doon kasi may ibang components ng floodgate and pumping station na naaprubahan, nabigyan ng budget, maliit lang pero hindi ma-implement dahil hindi pwede na piecemeal yung pag-implement ng project. So dito ako nagtataka, meron na aprubahan pero yung dapat maunang budget na sa floodgates at pumping station biglang nawala. So ito isa sa mga gusto natin baguhin din, no? In fact, I think I joined the call of Congressman Chanco na dapat maging transparent yung BICAM, no? Para makita natin kung ano-ano po ang binabago. Dahil yung proseso ng budget pagdating doon sa dulo, ilan lang sila sa BICAM, pwede nilang baguhin lahat ng yung mga allocated sa budget. Pinakapangyarihan ko. Small group na bicameral committee members. Haring Rene, baka meron ka pang pahabol kay Congressman. Well, yun na lang muna, Felix. Parang Felix yun lang muna. Oh. At siguro, ilan na lang kasi inagahan yata yung session nyo ngayon, Congressman. 2 o'clock. Malapit na po. So in 30 minutes, bababa na ako sa plenary para mag-attend ng session. Kaya nga medyo sabi ko, malayo-layo palalakarin nyo. Pero ano ho, yung pinakang-highlight ng panukala nyo ngayon, maliban ho dito, ano pa yung mga proposed bill? Kasi binigyan kayo ng 10 na panukalang batas para ihain. Ano po yung pinakamatikad na paniwala nyo dun sa 10? Well, karamihan ng bills na ipa-file ng aking office is more of resolution, no? Kasi naniniwala ako na marami na tayong batas, no? Hindi lang na natutupad o na-implement ng tama. So, karamihan ng mga ipa-file ko resolution, of course in aid of legislation, para tanungin kung ano nangyari sa mga programs na nagawa ng batas pero hindi natin maramdaman o hindi natin makita na ini-implement. So we'll be filing more. For example, isa sa mga ipa-file namin is a resolution determining kung ang 20 pesos na bigas, kaya ba natin i-sustain, kaya ba natin i-maintain to kahit na walang government subsidy. So meron po nagsasabi na kailangan lang gawin ng mas maigi ang production sa production side para at least hindi naman kawawa ang ating mga farmers, no? At the same time, magi-enjoy consumers ng mababang presyo ng bigas. So mga to, it's more of the execution and implementation ng ating mga laws and yung mga dapat ginagawa ng ating executive branch, no? Pero sa tingin natin hindi nagagawa. Tsaka parang mas exciting yung resolution eh. Kasi pag nagkanta ka ng investigation, nandun lahat, lumilitaw lahat. Anyway, Kong. Tama po yan. Kasi mahirap naman, gumawa tayo ng batas, tapos hindi na naman gagawin. Di useless. No? So, the part of our oversight function, again, no, is to ensure
the implementation of these programs, no? Because it's designed, lahat naman ito para sa benefit of our general public, sa ating mga kababayan. So kung hindi natin babantayan din ang execution nito, sila rin ang kawawa. So sabi ko, it's about time na nakatutok din tayo sa mga implementation ng mga magagandang programa na nasimulan ng ating gobyerno. Last na lang kung kayo ho ba'y merong imbitasyon sa mga komite? As of now, wala pa ako natatanggap. So siguro, hindi ko alam kung ano magiging resulta nitong pagka-independent namin. Kung sa pagkakay, maraming salamat po. Pasensya na po sa pangabala namin. Alam namin, malapit na yung sesyon. Albi Benitez po ng Lone District ng Bacolod. Oo, paring Rene. Paring Rene, nawala si paring Rene. Nadidelete ang signal ko kay paring Rene, no? Oh, paring Rene. Oh. Yes, paring Felix. Oh, delete ang signal ko sa'yo, no? Na di-delete. Oo, hindi ko lang ma-accept yung video na galing diyan. Oo, hindi bale, at least ay medyo may konting problema technical siguro. Anyway, at maayos natin. Isang bagay pa paring rin, katulad nung binabanggit natin kanina, sapagkat pagdating nga sa usapin nitong impeachment, tapusin lang natin yung pagtalakay doon. Kasi ang pahayag kanina sa kanyang press statement nitong certain attorney Ernesto Francisco ay paborable siya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, habang ang ibang kongresista naman gustong questionin ng ilang maestrado na pumirma doon sa lumagda at bumoto pabor doon sa pagbabasura sa impeachment. Siguro ang ganang atin hindi na umabot sa punto na sinasabing constitutional crisis. Kasi maging yung dating senador at congressman yung Leila de Lima meron ding ilang pahayag. Oposisyon pagdating doon. Pero kailangan maging maingat sila sa pagsusulong at pagdidesisyon naman. Parang Felix, kasi magiging tinatawag na kung ano magiging desisyon dito, maitatala yan jurisprudence sa Supreme Court, di ba? Oo. Ang magiging jurisprudence talaga yun. Kasi unang-una nga, kung ang tawag nila dito sa impeachment kasi sui generis Oo. Kakaiba. Pero kung magkakaroon ng jurisprudence, abay maganda dahil magkakaroon ng pamantayan. Ano ba talaga, kuya? Pati yung mga justices na dati dyan sa Supreme Court, medyo na babasa ko, mukhang nagsasalita na rin, di ba? Oo, lalo na yung hindi bumoto. Sa bagay, nag-inhibit na yon. Nag-inhibit para walang influensya dahil ang karamihan doon yata appointee ni dating PRRD. Yung pang isang pinag-uusapan diyan. Natutuon diyan yung ilang mga observation na ilan niya appointee si gantong presidente, appointee si gantong presidente. So in other words, nalalagyan ng kulay tuloy, di ba? Yun ang nangyayari. Pero matandaan mo yung tayo doon sa independence ng mga kasama dyan parin Felix nasa Judikatura. Kasi co-equal nga, ayun ang isang argumento rin, co-equal body to, tapos ba't nakialam si Supreme Court? Kaya pero ang kasi alam mo yung paglalagay ng mga tao sa Supreme Court, yung mga justices, talagang pilim-pilian, di ba? May mga recommendations sa pangalan, pipiliin naman ng presidente. At ang dami na, di ba? At pinakamahirap sa lahat yan, pinakamatagal na proseso. Kung sino man yan, maingat din naman sa pagpili para later on, yung independence sa Supreme Court, ma-retain, manatili. Yun ang pananaw natin. At sana, ganun niya ang pananaw, parang Felix. Sana nga, at least kaya nga lang, pag pumasok yung punto na appointed yan, siyempre, nakakaano yun nakakalikha ng pagdududa sa kababayan natin. Ito ba'y nagdesisyon batay sa katotohanan o nagdedesisyon batay dun sa utang na loob? Siyempre, hindi na iiwasang iniisip yun
Pero ang tingin ko noon, medyo na-monitor natin before, no? Talagang pagpipili dyan, ang isa doon sa qualification yung independence ng isang ma-appoint. No? Yun ang feeling ko na isang bagay na dapat i-considera. Di ba? At saka dapat yun ang katangian ng bawat mga maestrado. Ang problema nga, palibas sa political appointee, doon pumapasok yung doon pumapasok yung hinala na maglilingkod ba ito o sa mamamayan? O maglilingkod ito doon sa nag-appoint sa kanya? O kasi, meron din mga issue na sinabing binaypass. Dapat siya nasusunod, pero hindi nangyayari, di ba? Observation yun. At saka nangyayari, di ba? Oo. Yun nga yung isa, kasi nasa kapangyarihan ng presidente yung pagpili Isa pa paano yun, pero anyway, yung usapin ng impeachment na yan, maalala mo yung opening, itong acceptance speech ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nung siya ay mahalal bilang Speaker of the House. Kung maalala mo yun, medyo binanggit niya ron na magpapatuloy yung Kamara. Bagamat ginagalang nila yung desisyon ng Korte Suprema. Paano kaya gagawin yun? Kasi igagalang ang Korte Suprema pero ang impeachment hindi tuloy ang iiwanan. Yung igagalang pala ang desisyon ng ng Korte Suprema sa impeachment. Pero yung impeachment hindi i-set aside. Parang gano'n. Tama yan. I-drag ko nga kung paano kayang gagawin ng katulad nung sinabi ng speaker rin. Bakit contradicting Nasabi mo igagalang mo, sa kabilang banda igigit mo. Kakaiba. Hindi sabihin, igagalang mo, pero meron pa rin siyang pagkakataon para igiit. Another 1 year. Yun ang yung napatakaran, on the other hand, meron ka rin pagkakataon na igiit mo kung ano yung inaakala mong tama. Parang sumurrender na. Kasi natural lang naman yun dahil Speaker of the House ka, hindi ka naman pwede magsalita dahil unang-una nga, parang alter ego ka ng presidente Yun na nga. Pero ang gusto lang madiinan nila, ito ang posisyon namin. Di ba? Oo. At least may malinaw na, may malinaw na posisyon. At yun naman, depende na sa tao. Siyempre. Kung tatanggapin la, unawain, o meron sila ibang pananaw. Pero ang maganda dyan, nailalatag yung both sides of the coin. At the end of the day, yung taong magpapasya. Sa bagay. Hindi pwedeng pasubalian yun. Sa bandang huli, yung tao talaga yung makakapag-desisyon, makakapagpasya. Alam mo, yung usapin yan, napag-usapan sa mga kanto-kanto, pulong-pulong, di ba? Dito nga sa lugar namin sa Tondo, napag-uusapan niya, akala mo hindi napag-uusapan sa mga grupuhan. Minsan, kasi dinadaan sa tagay. Na ngayon, sa social media, subaybay nila na subaybay Hindi katulad nung araw na pag wala kang radyo, hindi mo masubaybayan. Alam mo talaga na yung political awareness ng mga ngayon medyo mataas Hindi katulad nung araw ngayon, nakikisali na sila, di ba? At pwede mag-comment. Ay mag-live, subukin mo, siyempre, naka-live lahat yung sesyon, naka-live yung mga hearing. Umuulan ng comment. Hindi nakita natin sa mga pages, di ba? Yung reaction ng mga tao. Karamihan naman ngayon yata, almost 90% yata, more or less meron mga cellphone di ba? Alam mo bang hanggang doon may mga kaibigan sa malalayang lugar. Alam mo may kaibigan ng katutubo Nung araw pupunta ako ron, ang hirap kasi paano ka magpaparating ng impormasyon? Magbibilin ka sa jeep, nabibiyahe na isang biyahe maghapon. Alam mo, pumunta ako, bumalik ako ron. Mga naka-wifi.
Mga katutubo yun. Naka-wifi. At mga nagpe-Facebook. Sabi ko, buti pa to, ang daming friends sa Facebook. Eh kami, mga nasa bayan, kukunti ang friend. Pero, ito yung programa ng Presidente, pinalawak yung yung wifi. Oo, wifi. Ito yung tututukan daw nila. Mas paigtingin yung pagpapalaganap ng free wifi. Yun na nga. Yun, isang araw, di ba? Na-launch yan. Oo, yun nga. Kaya nga sabi ko, medyo mga katutubo ngayon, hindi mo na po pwedeng sabihin na napag-iiwanan. Hindi May mga cellphone na rin. Unang-una kasi, parang Felix, yung cellphone, hindi naman mahal na Mura na lang nung unang labas yan, mahal. Kaya lang, wag kang bibili ng China. Yung unang labas yan, mga sikat inabot ng 40, 50. Hindi, mura na. Wala na ngayon. Ordinary na lang, di ba? 25 na lang. Oo. Hindi, mas mababa pa. Merong mababa pa. 10,000, 9,000, 8,000. Meron pang second hand. Bili mo ng mura, 3,000. O 3,000, diba? Pero ang quality nun parang bago pa kasi yung mga mayayaman na mahilig magpalit. Oo, tama kayo. Ang matawag doon pagka sa mga mall, talagang pinapalitan nila, di ba? Tapos nagdadagdag ng konti. O dadagdag ng konti. O ganun, pwede na yun. I-swap. Isuswap. Kasi mga technician nila magagaling. Inaayos, nililinis, kala mo bago uli. Di ba? Oo, kahit may account, natatanggal cover. Bago na uli. Oo, pero palibasa ikaw, malapit ka sa Tondo. Nasa Tondo ka. Merong malapit na lugar sa'yo nung araw Yung bilihan ng cellphone na galing sa GSM. Tutuban. Galing sa GSM. Tutuban. Hanggang Recto. Ayun Tutuban, sa Recto. Sa sa Divisoria yun. Tambak-tambak dyan. Recto, kita tama. mo, hili-hilira yung cellphone. Puro ang mumura, ang gaganda. Mga galing GSM. Yan, una naging popular dyan sa area na yan. Oo. Kasi ilang taon din ako dyan. Nang nag-aaral ako sa Quiapo, ang tambayan namin yung Recto, yung ilalim ng Samson. Oo. Di ba Samson yung kanto ng Recto at saka ng Quezon Boulevard? Tambayan namin yun hanggang doon sa Cartimar. Hindi kami pwede hanggang Bustillo, sa hapon kami hanggang doon. Medyo hindi naman tambayan. Anong araw medyo mahilig tayong magsimba sa Quiapo Church. Oo, sa Quiapo ka naman. Hindi kasi ako nung panahon sa Cartimar, andun yung mga bilyara nung araw. Hindi naman ako mahilig magbilyar, pero andun yung mga katismisan. Oo. Tsaka yung mga prat-prat, dyan nagkikita-kita ako naman, hindi member ng kahit anong prat, kaya mababait sa akin. Bagay, usong nung araw yung mga prat-prat no? Oo, usong-uso nung araw yan. Nagtayo din kami nung araw nun. Iba naman prat yun, prating gutom. Ay, parehas tayo. Rahing tulala. Tulala sa gutom. Oo. Anyway, pre, tayo siguro sa parte ng Senado pala, medyo may mga reaction din doon sa bago at re-elected na Senate President. Siyempre, hindi mo naman napiplease ang lahat Pagdating lalo na pinag-usapan yung usapin ng impeachment, may kanya-kanyang tigasuporta Kaya hindi mo po pwedeng sabihin mo na isa lang yung direction. Pero teka muna sa mga committee medyo na-retain pala yung committee ni Congressman Markenberga. Sa bagay, hindi matatawaran ang galing ng mama na yon. Panahon niya yung natukoy yung mga tawag dito, mga hoarder, mga smuggler ng mga agricultural product. Tapos sino pa bang naiwan sa mga komite? Yung mga importante sa account yata. Account pa o APRO? Yung bata pa na congresswoman? Sa Committee on Appropriations, nung araw ang inlalagay dyan, yung medyo mga senior na, di ba? Pangalawa, experience. Pangatlo, yung focus ng kanyang experience, medyo naka-angkla rin sa ganyang
usapin sa appropriations. Oh, related. Oh. Oo. Well, anyway, nirespeto naman natin yung liderato ngayon. Dahil sila ang nagbibigay ng pansin kung sino talagang kwalipikado para dyan. Oh. Sa bagay, kita mo naman halos yung mga na-elect ngayon, karamihan, mga abogado, mga ekonomista, hindi tulad ng na pakalat-kalat lang yung mga na-elect Naalala mo nung araw ang lagi na-elect dyan si dating Congressman Andaya? Di ba? Oo. Bicol Region, di ba? Oo. Pero siya ngayon? Tumakbo ba sa local? Kasi Rolly tapos Andaya. na term nun Tapos na yun Tapos na term. Tapos na ang term. Sino? Elected ba siya ngayon? Si Andaya? Wala na, matagal na yatang hindi na pero nung nakaraan, ang dami niya mga press release Oo. Si Rolly Andaya, mga sikat na congressman yan Oo. Hindi, yan yung mga panahon ni dating Congressman Ace Barbers. Oo, kasama sa Spice may mga Boys. grupo dyan Yung grupo ni Ace Barbers, yung grupo ni Senator ngayon. Angara. May mga grupo dyan noong araw Ay, kumusta pala si Congressman Barbers ngayon? Medyo misis na niya yata nakaupo Oo. Medyo naka-text natin isang araw, busy siya. Sabi niya, biniro ako, alalay na lang ako. Pre. Sa misis niya. Hindi pala siya tumakbo sa local? Wala akong idea So kapatid ba niya yung governor kasi doon Yung kapatid niya, talagang nasa local yun, di ba? Kasi kaya ako tinatanong yan, October, merong mining conference na kanya yung sa Surigao Region, Region 13. Oo, merong hiwalay na dyan na mining conference pagka buwan ng October. Minsan nakadalo ko riyan ng October sa Surigao del Norte. Tama. Sa Surigao del Sur, si dating Congressman Pichay dyan, di ba? Pichay, sa Sur. Tapos si Barbers, nag-governor nung panahon na yun. Nag-governor, tapos bumalik sa Kongreso ulit, nakatatlong termino. Matagal na, 2010, yung governor Napunta rin siya. ako dyan, before. Naging governor si Kong Ace. Napunta rin ako dyan, Kasagsagan ng Spice Boys pala yun. Tama, 2010 kasi, governor siya nung isang mapunta ako ron. Naalala ko yung kasi kampanya ni Pinoy yun Parang lumilito tuloy, parang ang tatanda na natin History na yung pinagkukwentuhan natin Pero ano bang mga pagbabago ngayon sa Kamara na asahan ng ating mga kababayan? Kasi saan? Ano mga pagbabago kaya po pwedeng asahan ng ating mga kababayan sa Kongreso? Dati pa rin kaya na pag nag-roll call kumpleto yung attendance, wala namang nakaupo. Alam mo, siyempre, ang ating mga kababayan, both in the executive at legislative branch of government, ang inaasahan sa dalawang sangay na yan, yung kaunlaran, siyempre. Sabi na, pagka sa Kongreso, anong kaunlaran ang mapapala natin yan? Hindi Yung mga batas na ginagawa nila, malaki ang naitutulong sa kaunlaran yan pagka ini-implement ng ating national government, di ba? Kasi yun ang impression pag congressman ka, paano maulad na ang buhay natin dyan nasa mga congressman namin. Kasi ang naisip na pag sa congressman, pag nangingi sila, by district, may mga ayuda rin yan. Tumutulong yung mga congressman dyan. Although hindi nila sakop yung problema na yun, di ba? Nung nakaraan, yung isang congressman nung Quezon City, nagkaroon ng intriga. Dahil sa inilabas niya na ilang bilyon yung kanyang 32 billion yata ang kanyang nakuhang project. Hindi pala. Mabuti nabanggit mo yan. Kasi nga, diba, merong regular appropriations para sa mga congressional district. 70 million. Na para sa mga local projects, di ba? Merong gano'n Pero kung hanggang ngayon meron dyan. Alam ko binabago lang yung pangalan ng araw, PIDA pantawag dyan, di ba? Meron. Meron.
Hanggang ngayon, kaya lang, ang style ngayon, katulad nung araw, nung unang-una tayo nagko-cover dyan, soap at saka heart project, di ba? Tapos, nawala yon, naging pidap. Kasi pork barrel pa yon, ng panahon na yon. Naging pidap. Ngayon kasi ang estilo ay, anong tawag rito sa sistema ng budgeting, tinutukoy na ng congressman kung ano-ano yung mga babudgetan. Bawa? Ganyan yung mga projects na. Mga project na. Hindi yun ang galakaran niya yun. Inihain niya kung ano yun. Yan ang ngayon. Tapos, ewan ko kung sana hindi magkaroon ng pagbabago o baka mababago pa rin, panibagong tawag naman. Kasi ngayon may akap na. O kaya nga. Kasi nga, kaya ginawa nung araw yun, may sinasabing yung pondo, mukhang naitabi lang, hindi naman nagamit sa project, di ba? Kaya nga pinagsasabi nila mga projects. Kung ano. Kaya nga, naalala ko tuloy yung kay Congressman Albi Benitez na aprobado yung budget. Oo. Pagdating dun sa Bicameral Conference Committee, nawala. Yun nga pala isa dyan. Isang nag-i-issue rin nung araw, ngayon siguro, issue pa rin yan. Pagdating sa Bicameral Conference Committee, nawawala. Ayun na nga, ayun ang sinasabi ni Congressman Albi kanina. Iba. Oo, hanggang ngayon pa rin. Yun ang mas makapangyarihan. Yun ang totoong makapangyarihan. Parang nag-i-issue yata sa question of court yan eh. Parang inilatag yata yan sa hukuman yan eh. Dapat mali yung kung nandun na sa Bicameral Conference Committee, tatanggalin pa, di ba? Ayun na nga eh. Kasi ang BICAM, supposedly kapag ipinasa ng Kongreso, kasi titingnan mo, meron tayong committee hearing, di ba? Sa budget. Pagkatapos ng committee hearing, committee ng budget appropriation. So, after na ma-aproban sa APRO committee, papasok sa second reading sa Kongreso for amendment. Bakit sa amendment ay hindi ginalaw? Pagdating sa BICAM, ginalaw ng BICAM. Ibig sabihin, mas makapangyarihan yung BICAM kaysa sa ron sa Kongreso at sa Senado. Isipin mo, member din ng Congress, pero may iba pang kinatawan doon sa Bicameral Conference Committee. Pero bakit mayroong kapangyarihan magtanggal? Yun ang problema. Wala, yun ang isang siguro dapat. Okay, Ari Felix, medyo marami tayong pinag-usapan. Siguro, nadidelete niya pati yung nadidelete yung signal mo. Oo. Anyway, at hindi bale, paayos natin kay sa technician natin yung yung komunikasyon video. Para nakikita ka lagi rito. Sige. Anyway, at least tinitingnan ko yung picture mo rito sa screen eh. Parang 2,000 pa yata itong picture na to eh. Bata pa ba? 2020 yata, 2020 2025 na ngayon eh. Oo. Hindi, picture mo ito nung araw nung nasa Radyo Pilipinas ka pa. Sige, pare ka na, paalam ka na. Magpaalam ka na sa ating mga kababayan. Salamat po sa iyong patuloy na pakikinig at panonood. Thank you very much. Si paring Rene Tichangco po, ang station manager po ito eh. Simple lang yung mama na yan eh. Station manager po yan ng DWRB 103.9 FM. Ayun. At maraming salamat paring Rene. At siyempre magpapasalamat rin tayo kay Congressman Albi Benitez ng Lone District ng Bacolod sa kanyang panahon. At siyempre sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating ngayong hapong ito, maraming salamat po. At sana patuloy po ninyong subaybayan. Ito pong Balitang Kongreso. Yung pong aming tandem ni paring Rene Tichangco. At siyempre, subaybayan rin po ninyo ibang mga programa. Si paring Edwin Moreno, meron din pong kalawitin natin. Kay Kuya Selvaisa. Yan. At siyempre, si kasamang Jimmy Mahusay din pala. Magandang hapon at maligayang pakikinig. At kay Reyes Ray at sa lahat po ng mga hindi natin nabanggit. Muli, maraming salamat. Ako po, si Felix Tambong ko nagsasabi ng digdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay hinihiraman lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!
Balitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang DWRB News FM 103.9, ang